Welcome to Donmar TV News Channel. Muling iginiit ni Commissioner Rowena Guanzon na may nangyari umanong conspiracy o sabwatan kaya hindi pa nailabas hanggang ngayon ang desisyon sa disqualification cases laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakahain o nakabinbin sa COMELEC First Division. Ito rin anya ay para hindi masama ang kanyang boto pagbaba niya sa pwesto sa Miyerkules, February 2. Una nang sinabi ni Guanzon na isang makapangyarihang politiko ang nasa likod nito. Pero hanggang ngayon hindi pa pinangalanan ni Guanzon ang nasabing personalidad. Sa ngayon wala pa ring pahayag mula sa komisyon, partikular kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino kung kailan mailalabas ang resolusyon sa kaso ni Marcos. Ngunit sa kabila nito sinabi ni Guanzon na ilalabas niya mamayang 2:00 ng hapon ang kanyang bukod na opinyon sa kaso ni Marcos. Naniniwala si Guanzon, bagamat matatalo man ang kanyang posisyon sa kaso, hindi pa ito pinal dahil ang Supreme Court ang may huling desisyon. Samantala, hinamo naman ni Commissioner Guanzon na magbitiw sa pwesto ang lahat ng Commissioner ng COMELEC. Sira na anya ang imahe ng komisyon sa nangyayari at nakahihiya na. Ayon pa kay Guanzon, sabay silang magbitiw at hindi siya nababahala na mawala ang kanyang retirement benefits o kaya siya ay idisbar ng Korte Suprema. Muli nga binigyang diin o iginiit kanina ni Commissioner Guanzon na ilabas na ni Commissioner Amy Ferolino ang punente o naatasang magsulat sa main decision dito sa kaso ni Marcos ang resolusyon sa kaso. At pinagpaliwanag din ni Commissioner Guanzon si Commissioner Ferolino kung bakit anya natagalan o na-delay ang paglalabas ng resolusyon na ayon nga umano sa kanilang internal agreement ay ilalabas ito noong January 17. Sa batay naman sa sulat ni Commissioner Ferolino kay Chairman Abbas, wala umano silang internal agreement o kasunduan na sa January 17 ang paglalabas sa resolusyon sa kaso. Unang sinabi rin ni Ferolino na yung 3 araw na ibinigay sa kanya ay talagang napaka-hectic. Kulang dahil 3 kaso at sa 3 araw lang na i-draft o balangkasin ang resolusyon ay kulang talaga ang panahon. Una na rin sinabi na rin ni Ferolino na ito ay hindi ito undue delay kundi undue rush. At kinwestiyon din niya kung bakit kailangan umanong madaliin itong kaso na ito na ang hindi naman ang purpose kung bakit agad na mailabas ang resolusyon ay dahil sa publicity ng isang individual, kundi ito ay desisyonan sa pamamagitan ng merito ng kaso. Inihayag ng kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iniimbestigahan na ng Department of Justice ang umano'y assassination plot kay BBM. Base sa inilabas na pahayag ng BBM camp, nag-ugat ang investigasyon sa isang social media post sa TikTok na may nagaganap na umanong pagpupulong para sa planong assassination sa dating senador. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos, bagamat nakakabahala ang naturang ulat, hindi sila natatakot sa naturang banta. Ayon kay Rodriguez, magpapatuloy si Bongbong sa paghahayag ng kanyang mensahe sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, pinaghahandaan naman ng kampo ni na Vice President Leni Robredo at Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagsisimula ng kampanya sa February 8, kung saan gagawin ang kanilang proclamation rally sa Bicol. Pinaghahandaan nga po yung malaking proclamation rally na gagawin sa Camarines Sur sa February 8 at sa February 9 sa iba't ibang lugar sa Bicol region. Nirerespeto naman ni Presidential Aspirant Leody de Guzman ang pag-endorso ng Makabayan Bloc sa Leni Kiko tandem. Sa kanyang Twitter post, sinabi ni de Guzman na nananatili pa rin ang kanyang suporta sa kandidatura ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares at Labor Leader na si Bong Labog. Kanya-kanyang issue rin ang tinutukan ng iba pang presidential aspirants. Si Senator Manny Pacquiao isusulong ang pagbubukas ng oportunidad sa mga Pilipinong undergraduate sakaling pala rin sa halalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng CHED. Sa pamamagitan nito, binibigyan ng Alternative Education Program ang isang undergrad para mabigyan ng kinaukulang college degree. Kasama namang tutugunan ni Senator Panfilo Lacson ang problema sa climate change. Sa kanyang social media post, sinabi nito na nais niyang gawing model nation ng Pilipinas sa pagtugon sa climate change sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy.
Tuloy naman ang pagbumonitor ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa redevelopment ng Manila Zoo. Nitong weekend, sinalubong ng alkalde ang pagdating ng baby white Siberian tiger sa Manila Zoo. Nagpasalamat naman si Yorme sa Clark Zoo na nagbigay ng donasyon. Ito pa rin issue tungkol sa assassination plan or planong pagpatay kay Bongbong Marcos, na isa po sa mga kinababahala ng mga Marcos supporters and followers dahil nga ho sa hindi magandang balita ito. Pero ganun pa man, may mga development po rito dahil tinitiyak naman po ng mga otoridad, DOJ, NBI at PNP, kanilang kikilalanin, makikilala nila kung sino ang may plano nito at sinong gumawa nitong pananakot na ito kay Mr. Marcos. Assassination plot na ito. Kaninang umaga, dito sa telebisyon ay kausap ko si Attorney Charitog Zamora. Si Attorney Zamora po, siya po yung in charge OIC ng DOJ Cybercrime Group. Okay? Iba po yung kailang Cybercrime Group kaysa sa dun sa Cybercrime Division ng NBI. At kanya nga hong nakita daw ho yung threat na yan kay Marcos kaya kanilang pinaiimbestigahan. Ang maganda rito, sinasabi ni Attorney Zamora, kaya ng NBI at police ma-identify kung sino ang gumawa noon at pwede rin malaman kung sino nag-utos sa kanila dito sa tangkang assassination or pagpatay. At ito'y nakakabahala nga daw dahil hindi maganda ito. Sa ngayon, mayroon tayong eleksyon, may political exercise, kaya dapat nga lang ho talaga ay mapapanagot. Alam nyo, sa akin pong personal na assessment, opinion tungkol dito, desperadong galawan ito ng mga kalaban sa politika kung sila ang nasa likod nito laban kay Marcos. Pangalawa, ito po ay nakakasira at makakasira sa demokrasya ng ating bansa na hindi dapat na masira ito dahil lang sa politika o dahil sa nalalapit na general election sa Mayo. At pwede rin kaya nila tinatakot at may mga ganyang threat ay dahil sa pagiging number one, consistent si Bongbong Marcos sa mga survey. Katunayan, mayroong huling survey ngayon, number one na naman siya sa kandidato sa pagiging pangulo ng ating bansa. Yan yung mga dahilan at maaaring makasira sa ganitong klase ng malayang politika at malayang eleksyon sana sa ating bayan. Kaya kung sino man po ang nasa likod nito or nagplano nito, ay dapat ma-identify at papanagutin. Alam ba ninyo, ako'y naniniwala doon, sabi ni Attorney Zamora, yung palang pagbabanta, labag na sa batas. Pag tinuloy nyo, di lalo na. Kaya yung nagbanta nito, huwag kayo akala nyo wala kayong pananagutan. Nako, malaki po ang yung pananagutan. At ang sabi ng DOJ, nakipag-ugnayan na sila at ang NBI sa mga telephone company na may-ari ng social media para matrace kung sino kayo, hindi kayo makakawala. Meron tayong cybercrime law, batas na papairalin para kayo ma-identify. Yan po yung maganda rito. Kaya't kung sino man po ang nagpaplano at gumawa nito, siguradong mananagot kayo sa batas. Dahil hindi ho tama na pagbantaan ninyo ang isang kandidato o kahit sino. Kahit sino pa, kandidato man o hindi, basta nagbanta kayo sa buhay ng isang tao, may violation na yan. Mananagot na kayo. Lalo na ito presidential candidate na napakaraming followers at supporters sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. At number one nga sa mga survey. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko, lalo lang ninyong pinalalakas si Marcos. Lalo lang lalakas ang Marcos supporters, Marcos loyalists, pati mga undecided voters. Malamang mag-decide yung mga yan, pabor kay Marcos. Kasi pinaplanuhan nyo ng masama eh. Alam nyo, ang taong pinagpaplanuhan, pagkatapos hindi naman masamang tao, nakakakuha yan ng suporta. Lalo pat eleksyon ito. Kaya kung sino man na nasa likod nito at nagpagawa nitong threat na ito, akala nyo masisira si Marcos? Hindi po. Lalong lalakas ito. Tandaan nyo sinasabi ko, sa mga susunod na survey, lalong iiwanan nito ang mga kalaban. Yan ho ang aking assessment yan. Maniwala po kayo. Dahil ako dito sa channel na ito, mula kahapon ang itapik ko ito, napakaraming nagko-comment at nagsasabing naaawa sila at kanilang ilalaban at kanilang babantayan. May nagbo-volunteer nga eh. Na kung paano daw sila mag-volunteer na sila maging security. Ganun katindi. May nagbo-volunteer na civilian na maging security ni Marcos.
So ganong katindi po ang kanilang pagmamahal at malasakit. Kaya yung sinasabi ko na itong inyong pananakot na ito kung sino man kayo at sino man nagpagawa sa inyo, hindi nyo masisira ang mga Marcos supporters at followers. Lalo silang lalakas. Lalo kayong iiwanan ng milya-milya ang layo pagdating ng survey at pagdating ng election day sa Mayo 9. Ganyan po yung aking personal na opinion tungkol dyan. At kung ayaw nyo maniwala, di bahala kayo. Pero yun po yung aking sariling pananaw dito sa usaping ito. Kaya't kanina rin ho, nakausap ko si Attorney Vic Rodriguez, ang Chief of Staff at abogado, spokesman ni Marcos. Sabi niya, nakarating na kay Marcos yan, hindi naman sila masyadong nababahala. Ganun pa man, siyempre, kailangan din nila mag-ingat. Pero magpapatuloy po ang kailang mga activities, ang kailang gawain. At katunayan, maraming nga nagbo-volunteer ang gustong magkaroon ng security. Nababahala din sila, ibig sabihin, na nagugulat sila. Yan ang tamang sinabi. Nagugulat din sila, bakit may ganitong report, may ganitong istorya. Kaya sila patuloy na nagpapasalamat sa NBI, PNP at DOJ dahil maagap nila na ito ay ginagawa ang investigasyon. At umaasa ang kampo ni Marcos na ito ay makilala, ma-identify, at siyempre papanagutin. Kasi nga may batas. No one is above the law, kahit sino po kayo. So ayan ang development dito sa atin. Huwag kayong masyadong mabahala, tulad ng sinabi ko, na madalas sa mga sa channel na ito. Huwag kayong masyadong mabahala hanggat pinag-uusapan ito, lalong nadagdagan ng proteksyon. Dahil maraming magmamalasakit, maraming susuporta at tutulong kay Marcos para siya ay huwag malagay sa balag ng alanganin sa mga taong nagbabalak sa kanyang buhay. Hindi po yan maganda. Alam nyo, sa ibang mga bansa, hindi naman nangyayari ito Sa pelikula lang nangyayari itong pagbabanta at nangyayari. Pero sa totoong buhay, huwag naman yung gawin yan. Hindi yan parehas na laban. Pumarehas po kayo. Ang taong bayan po ang magdedesisyon, hindi politiko. Taong bayang botante ang magdedesisyon kung sinong gusto nilang kandidato at pangulo. Kaya huwag nyo sirain yung kanilang sagradong karapatan, obligasyon sa ilalim ng batas na sila ay maghalal ng gusto nilang maging pangulo ng ating bayan. Yun po yung karapatan nila. Ay kung dadaanin po nyo sa karasan, yung karapatan ng milyon-milyong followers at supporters, ay inaagaw ninyo. Hindi po maganda. Ay naulit ko, huwag kayong masyadong magpanik. Kaya po makontrol ng mga otoridad. Yan ho ang assurance na binanggit kanina sa akin ni Atty. Zamora. Kaya nilang kilalanin at kikilalanin nila kung sinong nasa likod nito at pananagutin nila sa ating kasalukuyang mga batas. Okay?